Si Nikola Jokic ang pinaka-skilled na big man ngayon sa NBA. San ka ba naman kasi makakita ng isang 7-footer na may malupit na ball handling, ibang klaseng court vision, soft touch around the basket, at respectable na perimeter game? Yan nga ang 5 taon ng dilema ng mga nakakaharap ni Nikola Jokic. Dahil bibihira lang naman tayong makakita na isang sentro ang focal point ng opensa. Siya ang nagbibitbit ng bola at lahat ng plays ay dumadaan sa kanya. At meron pa nga siyang somber shuffle sa arsenal niya na mapapailing ka na lang talaga. Yan si Joker para sa'yo. Minsan shooting guard, power forward, pero madalas point guard sa katawan ng isang sentro. Kaya pwede mong sabihin na siya ang perfectong prototype ng isang modern big na 5. Pero paano nga ba niya nagawang dominahin ng NBA? Kahit madalas si mukhang hindi niya ito sineseryoso. Tara, samahan niyo ako. Ito ang kwento ni Jokic. Napili si Jokic bilang 41st pick ng 2014 NBA Draft at tinawag ang pangalan niya nang wala nang nakikinig at commercial pa ng Taco Bell ang kanilang pinapakita. Ganyan kaboring ang umpisa ng kanyang karera. At kahit nga mismo siya ay wala rin pakialam at kaide-ideya na nakuha na pala siya sa liga. Dahil madaling araw noon sa Serbia at mahimbing pa ang tulog niya. At hindi tulad ng ibang rookies na sobrang excited sa magiging debut nila, naglaro pa siya ng 1 taon sa kanyang bansa bago lumipad papuntang Amerika. Kaya paglapag niya noong 2015 hindi naman kaagad naging matunog ang pangalan niya. He was still the 41st pick na galing Europa at limitado pa rin ang mga minutong binibigay sa kanya. Kaya natapos ang unang season na nag-average lang siya ng 10 points, 7 rebounds at 2 assists bawat laro. Pero hindi rin naman nagtagal bago umarangkada ang kanyang mga numero. Dahil 2018 mas nag-improve pa siya lalo, averaging 18, 11 and 6. Kaya unti-unti na siyang gumagawa ng ingay para sa kanyang prangkisa, becoming the most versatile big na kinikilala ng liga. At dahil nga nag-umpisa siya bilang isang gwardiya nung bata pa lamang siya, hindi siya natakot sa pagbitbit ng bola kahit na sino pang kaharap niya. And kahit na mahilig nga siya sa mga no-look passes gaya ng inyong nakikita, bibihira siyang nagsayang at nagtapon ng bola. Pero what really makes him special ay ang kanyang offensive arsenal. Dahil unlike Draymond Green na kaya mong depensahan ng ganito para harangan ang passing lanes niya, hindi mo pwedeng gawin yan kay Jokic dahil siguradong masusunog ka. Extended na gan 3-point line kasi ang range niya. At kahit hindi siya ang pinaka-athletic at pinakamabilis sa poste o one-on-one, ang kanyang footwork, soft touch at head fakes naman ang kinakailangan mong tutukan. And kung wala na talaga siyang mapuntahan, ang kanyang signature move na ang kanyang sasandalan, ang somber shuffle. Ito ang trademark na kanyang pinasikat sa liga. And tulad ni Nikola, medyo may pagka-weird at kakaiba ang galaw na itong naimbento niya. Pwede natin itong tingnan bilang kalahating step back at kalahating fadeaway na pinagsama. Para bang unrefined na version ng one-legged fadeaway ni Dirk Nowitzki noon. Pero sa kabila ng form at itsura ng execution niya, hindi natin pwedeng itangging effective ito para sa kanya. Joints that he shoot on me like frustrating as hell. You feel like you've done everything you could possibly do to make him take a bad shot. And it hit nothing but the bottom of the net. Brilliant sa opensang nagbitbit sa Nuggets bilang top 5 offensive team sa liga, bottom 5 naman sila pagdating sa depensa. At most of the blame ng mga fans at analysts ay napunta sa kanya. He lacks athleticism at ang mas problematic pa, mahina pa ang kanyang stamina. At ito talaga ay in-exploit ng mga nakaharap nila. Kaya taong 2018 matapos lang eliminations, nalaglag na kaagad sila. At ito ang nagtulak kay Jokic na magdoble kayod sa off-season para mag-develop ng endurance at magpalakas ng katawan. Kaya taong 2019 nakita natin ang produkto ng kanyang pinaghirapan. Nag-average siya doon ng 20 points, 11 rebounds at 7 dimes per game. Made his first All-Star team at All-NBA selection at dinala ang Nuggets sa second seed matapos ang regular season. At pagtungtong naman ng playoffs, tinalo kaagad nila ang Spurs sa unang round. Pero nalaglag sa sumunod na serye kontra sa Portland. At sa postseason run na yun, 25, 13 and 8 lang naman ang kanyang pinakawalan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sa run na yun siya ang nagkulang. At sa 2021 sa NBA bubble naman, Lakers naman ang nakadali sa kanila, losing 4-1 sa conference finals ng kanluran. At normally matapos ang kanilang run sa postseason, uuwi si Jokic pabalik sa Serbia at magpapahinga. Pero taliwas sa nakaugalian niya, naglaan siya ng oras para mag-training sa off-season at magbawas ng timbang para sa darating na taon. Kaya laking gulat ng lahat pagbalik ni Jokic sa unang pagkakataon. Halatang mas fit na siya maglaro at hindi na siya madalas hinahapo. At kitang-kita natin yan sa kanyang mga numero. 26, 11 and 8 lang naman kasi ang kanyang itinabo. At kahit sa banda ng court, naghasik siya ng lagim. Pero ang opensa ni Jokic ay hindi naman nabago sa atin. At ang improvement ni Nikola sa depensa ang dapat nating balangkasin. Kulang man kasi siya sa athleticism, binawi naman niya sa hustle at talino sa defensive positioning. At sa tuwing nasa loob siya ng court, +4 ang kanilang defensive rating. Kaya ang dating liability sa depensa, ngayong second na sa steals, fourth sa deflections, at pang-12 pa sa contested 2-point shots sa buong liga. Kaya halos wala ka na talagang mapupuna sa talento niya. Kaya siya ang tinanghal na MVP sa season ng walang kaduda-duda. Pero dahil nga napunit ang ACL ni Jamal, nawali sila ng Phoenix Suns sa second round. Kaya hanggang taong 2022 nagtiis sila na pilay ang roster nila. Wala si Murray dahil sa injury at pati si MPJ ay kinailangan ding magpahinga. And without these two key players ng kanilang sistema, it was Nikola Jokic na bumuhat sa kanilang opensa. Sa poste,
poste, elbow, around the basket at kahit mismo sa 3-point area, pinahirapan niya ang depensa ng mga kalaban nila. And he became the first player sa kasaysayan ng NBA na makapagtala ng 2,000 points, 1,000 rebounds at 500 assists in a single regular season. Kaya wala nang nagtaka nang tangalin siyang MVP sa dalawang sunod na pagkakataon. Ang kanyang mga backdoor passes, no-look assists and touch-and-go volleyball dimes became something na napakasarap panoorin noon. And he is without question the greatest passing center sa NBA hanggang ngayon. And imposible man kung iisipin natin, patuloy siyang nag-i-improve para sa kanyang koponan. Dahil sa 2023 season, 24.5 points, 11.8 rebounds and 10 assists per game ang kanyang ipinuhunan. His stamina at endurance na dating kahinaan niya, ang ngayong ginagamit niya bilang bentahe sa mga bakularing humaharap sa kanya. Kaya niyang ipagpag practically kahit na sinong nasa harap niya, mapalaban ang bilis o lakas ng katawan. Pero ang isang underrated na aspeto ng laro ni Joker ay ang efficiency ng kanyang mga tira. Dahil may 5 malalaro lang na nakapagtala ng more than 70% na true shooting percentage sa liga. And although sa listahan ito ay si Jokic ang pang-5, tingnan nyo na lang ang mga nasa ibabaw niya. Rudy Gobert, Tyson Chandler at Mitchell Robinson. All of which ay puro dakdakan diet nila sa opensa. At dito naiba si Joker sa kanila. Dahil taong 2023, 23 dunks lang ang kanyang inattempt sa buong season. At ang kanyang offensive output ay mainly galing sa floaters, jump hooks at mid-range shots, which is converting 65% of the time. Kaya kahit na si Joel Embiid ang tinanghal na MVP ng season, marami pa rin ang naniniwalang mas karapat dapat si Joker na gawaran ng award na iyon. Pero sa totoo lang, wala naman talagang paki si Jokic kung siya man o hindi ang tanghaling MVP ng taon. Dahil ang isa pang mas nakakabilib sa kanya ay hindi niya pinangangalandakan ng mga individual awards na kanyang nakuha. Sa halip mas madalas siyang bukang bibig ang mga kontribusyon ng kanyang mga kasama. Like Tim Duncan, na natili siyang low-key at humble sa kabila ng tagumpay niya sa liga. At hinayaan niya ang performance niya sa loob ng court ang magsalita para sa kanya. And true enough pagpatak ng postseason, pinakita niya kung sino talaga ang totoong MVP sa kanilang dalawa. Nangamote si Embiid sa playoffs at nalaglag agad sa second round ng Philadelphia, habang si Jokic at Nuggets ay patuloy ang pagdodomina. At understatement pa ang sabihing maganda ang kanyang pinakita. Dahil sa postseason na ito gumawa ng kasaysayan si Nikola, having one of the best playoff performances sa history ng liga. Dahil sa second round kontra Suns, nag-average lang naman ng triple-double si Jokic, norming 35 points, 13 rebounds and 10 assists per game, shooting 60% sa buong serye. Ibang klase. At sa conference finals naman, winilis nila ang Lakers ni LeBron with another triple-double average sa pangalawang pagkakataon. At sa NBA finals naman kontra sa Miami, siya ang naging pinakamalaking parte ng kanilang sistema. Siya ang focal point ng opensa at ang naging utak ng kanilang prangkisa. Kaya 5 games lang ang kailangan nila para maiuwi ang kauna-unahan nilang kampyonato sa loob ng halos 5 dekada sa liga. Jokic won finals MVP, averaging 30 points, 13.5 rebounds and 9.5 dimes per game sa playoffs. At siya ang kauna-unahang manlalarong nanguna sa total points, sa rebounds at sa assists sa isang buong postseason. At siya rin ang may hawak ng record sa pinakamaraming triple-double sa isang playoff run na mayroong 10. At nagawa niya yan while shooting 55% sa field, 46% sa tres at 80% lang naman sa free throw area. So pwede nating sabihin ang 2023 playoff Jokic ay kombinasyon ng scoring at rebounding ni Shaq, shooting ni Steph at passing ni Magic. Diba? At isa pang malupit na statistic ay 41% pala ang porsyento niya sa tres sa lahat ng playoffs ng kanyang karera. Better than Klay Thompson, Ray Allen, and even Steph Curry. Pang-5 rin siya sa playoff rebounding percentage at pangalawa all-time sa box plus minus behind only Michael Jordan. Pero kung player efficiency ang usapan, siya ang nanguna dyan all-time, above MJ and even LeBron James. Kaya kahit hindi man siya kasing sarap panoorin ng mga nagliliparang atleta sa liga, walang duda na si Nikola ang isa sa mga pinakamagaling na sentrong humahawak ng bola.